Bago muna tayo magsimula sa ating video, may marerekomenda akong bagong manhwa at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Nakikisuyo na rin ako sa inyo at sana ay masuportahan natin ito. Tara simulan na ang intro. Parito si Fang Yi, nakatayo sa harap ng buong paaralan, hayagang iniwan ng pinakasikat na babae sa campus. Lahat ay naghihintay na siya ay umiyak, magmakaawa. Pero hindi. Bahagya lang siyang kumindat at nagsabing, "Sige." Ubod ng lamig na parang yellow. Dahil ang mga drama sa high school ay walang saysay kung minsan ka nang namatay sa dulo ng mundo. Siya ay isang battle-hardened survivor. Itinapon pabalik sa nakaraan mula sa isang bangungot na kinabukasan. Isang tinaharap kung saan nilamon ng halimaw ang mundo at ang mga syudad ay naging abo. Doon siya namatay, walang magawa, puno ng galit. Pero ngayon, bumalik siya isang taon bago magsimula ang impyerno. Ngayon dala niya ang misteryosong system at ang kaalaman sa paparating na apokalipsis. Hindi siya bumalik para muling mabuhay. Bumalik siya para agawin ang apokalipsis. Ilalagay ko ang link sa comment section at sana ay suportahan natin ang kanyang channel at sigurado ako magugustuhan nyo ito. Salamat mga kanor! Pumunta naman tayo pabalik sa nagninyebeng lugar sa loob ng ikalawang gate, kung saan makikita natin ang biglang pagkahiwa ng bato dulot ng malakas na pag-atake ng boss na halimaw laban kay Dibo, dahilan para siya ay tumilapon sa lupa. Sa katawan ng halimaw, makikita rin ang mga namuong yelo na patuloy na lumalakas, at ilang sandali pa ay nagpalabas na naman ito ng isa pang mabagsik na atake na muling nagpatalsik kay Dibo sa malayo. Napakagat na lamang siya ng ngipin habang nanginginig sa nagyayelong lupa, duguan at hirap makabangon, at ang kanyang buong katawan ay unti-unting nababalutan ng yelo. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, biglang sumulpot si Ralph mula sa likuran ng halimaw, at agad nitong nakuha ang atensyon ng kalaban. Mabilis na umatake ang halimaw, subalit naiwasan ito ni Ralph at agad ding nagpakawala ng pag-counter habang malamig na sinabing, "Napakabagal mo." Tumama ang kanyang atake sa mukha ng halimaw, ngunit hindi ito tinablan dahil sa makapal na yelo na nakabalot sa mga mata nito. Natanong pa ni Ralph kung anong klaseng nilalang ito at bakit napakatibay. Ngunit bago pa siya makapag-isip, malakas siyang hinampes ng halimaw sa mukha at piniga ng buong lakas, dahilan para siya ay mabahala. Sa mismong sandali ng panganib, dumating si Kiri at ginamit ang kanyang skill na Solar Slash, na nakahiwa sa katawan ng halimaw. Inabot niya ang kamay ni Ralph at sinabing, "Dahil dito, mababayaran ko na ang pagkakautang ko sa iyo." Hindi nagtagal, nagawa pa ni Kiri na hiwain ang isang daliri ng halimaw, at silang dalawa ay mabilis na tumakas, subalit hindi pa sila nakakalayo ay agad silang sinundan ng halimaw, tumalon ito ng napakataas, at habang nasa ere, iniangat nito ang dalawang kamay at ibinagsak ng sabay, na lumikha ng napakalakas na shockwave sa nagyayelong lupain. Habang unti-unting nawawala ang usok mula sa atake, ginamit ni Ralph ang kanyang skill na heal, at mula sa ulap ay lumabas silang tatlo sabay-sabay na sumugod muli sa kalaban. Habang patuloy na tumatakbo, natanong ni Dibo kung may plano ba si Ralph para matalo ang halimaw. Agad itong sinagot ni Ralph, ang likod niya. Napakunot noo si Dibo at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa halip ay sinabihan lang siya ni Ralph na manahimik at kunin ang atensyon ng halimaw, upang siya naman ay makalapit sa kahinaan nito, ang espada na nakatusok sa nagyayelong likod ng halimaw. Di kalaunan, nagawa ni Dibo na harangin ang pag-atake ng halimaw gamit ang kanyang sandata, kasabay ng kanyang sigaw sa mga kasamahan, "Magmadali kayo." Agad namang sumugod sina Kiri at Ralph papunta sa likuran, ngunit hindi nila inasahan na sa mismong oras ng kanilang paglapit ay agad silang inatake ng halimaw. Samantala, si Dibo ay patuloy na tumatakbo sa braso ng dambuhalang nilalang, ngunit tila napansin ng halimaw ang kanilang plano. Sa isang iglap, iwinasiwas nito ang kanyang kamay at pinalipad si Dibo sa ere, bago muling hinampes ng ubod ng lakas, dahilan para siya ay bumagsak ng malakas sa nagyayelong lupa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos, dahil habang si Dibo ay patuloy na nakadapa sa lupa, tinangka siyang apakan ng halimaw gamit ang nagyayelong paa nito, dahilan para mapasigaw si Kiri kay Ralph na magmadali sa paggamit ng heal.
ngunit huli na dahil tuluyang naapakan si Dibo at ang tanging nagawa ni Kiri ay ang malakas na pagtawag ng kanyang pangalan. Samantala, si Ralph na nahihilo pa sa gilid ay napilitang tumayo, at nang lumipat ang atensyon ng halimaw sa kanila, agad siyang naghanda kasama si Kiri. May 4 na heal na lang ako, bulong ni Ralph, kaya pinayuhan niya si Kiri na pagbutihin ang pag-iwas. Ngunit mabilis na sumugod ang halimaw, at habang kumakalat sila para makahanap ng pagkakataon, tumalsik ang nyebe kasabay ng bawat hampas ng kalaban, sa isang iglap, sumigaw ng ubod lakas ang halimaw at tinamaan si Kiri, dahilan para siya ay mapahagis. Kakasabi ko lang na umiwas ka, mura ni Ralph habang nagmamadaling gumamit ng heal. Ngunit huli na, dahil nawala ng malay si Kiri at bumagsak sa lupa, iniwan si Ralph na nag-iisa laban sa halimaw. Samantala, si Dibo na duguan at wala pa ring malay ay nanaginip ng usapan nila ni Elle tungkol sa pagsi-circle up. Tinanong niya noon kung basta ba itong nagagawa kung gugustuhin lang niya, ngunit sagot ni Elle, ang enlightenment ay nakadepende sa iniisip at hindi basta-basta, sapagkat mahirap ito para sa lahat at kahit pareho ng karanasan ay magiging walang silbi kung hindi mahahanap ang bagay na tunay na para sa kanya. Dagdag pa niya, maaaring ito'y pag-unawa sa mana, paghahanap ng kaalaman, o isang alaala na hindi kailanman malilimutan. At doon, biglang sumabog ang lugar kung saan nakahandusay si Dibo, dahilan para mapalingon ang halimaw. Laking gulat nito nang makita si Dibo na muling nakatayo, nanlilisik ang mga mata, at hawak ang kanyang sandata habang buong tapang na sumugod. Agad siyang sinalubong ng halimaw gamit ang malakas na pag-atake, ngunit pinakawalan ni Dibo ang kanyang skill na slash blast, na nagresulta sa pagkahiwa ng kamay ng halimaw. Napalunok si Ralph at napatitig, hindi makapaniwalang nagawa ni Dibo na hiwain ang yelo sa isang atake lamang, at doon niya napansin ang pagliwanag ng 2 circle sa braso nito, habang patuloy na tumatakbo si Dibo paakyat sa katawan ng halimaw, na itanong ni Ralph kung posible bang nag-circle up ito sa mismong sandaling iyon. Paglapit ni Dibo, agad niyang pinakawalan ang isa pang malakas na atake na tumama diretso sa mata ng halimaw, dahilan para ito mapasigaw sa sakit. Mula roon ay tumalon si Dibo sa likuran ng nilalang, papunta sa nakatusok na espada sa nagyayelong balat, at gamit ang kanyang palakol ay buong lakas niya itong inatake, subalit kahit mas lalo pang nalubog ang espada sa katawan ng halimaw, hindi pa rin ito nataman ang pinakatatagong core. Dahil dito, mas lalo pang nagalit ang boss na halimaw, tumalon ito at umikot ng malakas para lang maalis at maihulog si Dibo sa lupa. Sa pagbagsak, nadaganan siya ng halimaw gamit ang mga yelong nakapalibot sa likod nito. Kasabay nito, biglang sumulpot si Ralph sa may ulo ng halimaw at sinabi niyang mabuti ang ginawa ni Dibo. Kaagad niyang ginamitan si Dibo ng kanyang skill na heal. Mabilis na bumalik ang sigla ni Dibo at agad siyang nagpalabas ng sunod-sunod na atake upang makaalis mula sa pagkakabaon sa yelo, lalo namang nagngit-ngit ang boss na halimaw at muling nagpakawala ng matinding atake, ngunit sinalubong din siya ni Dibo, dahilan para sumabog ang mga yelo sa lupa nang magsalpukan ang dalawa. Kitang-kita kung paano napakagat ng ngipin si Dibo habang patuloy na hinaharang ang halimaw gamit ang kanyang noo na ngayoy dumudugo na. Sa mismong sandaling yon, muling ginamitan siya ni Ralph ng heal, dahilan para agad bumalik ang kanyang lakas at naitulak niya pabalik ang halimaw. Ngunit bigla namang nahuli si Ralph ng halimaw at piniga ito ng napakahigpit, kaya't nagsuka siya ng dugo. Kahit ganito ang sinapit, napasigaw pa rin siya at tinawag na tanga ang halimaw, dahil hindi ito ang oras para mabahala sa kanya. Sa halip, muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at ginamitan ulit ng heal si Dibo, na ngayon ay nasa likuran na ng halimaw, hawak ang kanyang mabigat na palakol. Dahan-dahan niya itong inangat, handang umatake sa espada na nakabaon sa likod ng halimaw, labis itong ikinabahala ng nilalang, kaya napasigaw ito, ngunit sa kabila ng matinding panggagalaiti, buong lakas na inihampas ni Dibo ang kanyang sandata, dahilan para tuluyang bumaon ang espada sa core ng halimaw. Napasigaw ng ubod lakas ang boss na halimaw sa pagkasira ng kanyang core, mabilis namang sumugod muli si Dibo para umatake, ngunit bago pa man niya ito may segowa, bigla siyang nawalan ng balanse dahil sa biglang paggalaw ng halimaw, kasunod nito, winasiwas ng halimaw ang kanyang kamay, dahilan para mapatalsik si Dibo pabalik sa nagninyebeng lupa. Ilang sandali siyang nakahandusay, ngunit maya-maya ay biglang bumalik ang kanyang malay, agad siyang bumangon mula sa yelo at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa di kalayuan, nisalayan niya si Ralph na nakahandusay sa lupa, walang malay, tinangka niya itong tanungin, ngunit walang sagot. Samantala, makikita ang halimaw na mabilis na tumatakbo papalayo. Ngunit bigla na lamang nabasag ang yelo sa kanyang katawan, dahilan ng pagkakaputol at pagkahulog ng isa nitong kamay,
Labis itong ikinabahala ng nilalang, habang siya ay patuloy na tumatakbo. Naiwan ang kanyang kamay sa lupa, at kasunod nito ay unti-unti ring nagbabagsakan ang mga yelo mula sa kanyang katawan, hanggang sa tuluyan ng nahati ang isa niyang paa, dahilan para siya ay matambas sa nagyayelong lupain at mapasigaw sa sakit. Maya-maya, sumulpot si Debo at nasalayan ang halimaw na ngayoy unti-unting nagiging yelo, hanggang sa tuluyang mabasag ang buong katawan nito. Lumipas ang ilang oras, sa loob ng isang kuweba, nagising si Kiri, sa tabi ng nagliliyab na bonfire, nasalayan niya si Debo na nakabalot ng balahibo ng halimaw, napasabi si Debo na sa wakas ay nagising na rin siya. Agad namang nagtanong si Kiri kung ano ang nangyari sa halimaw, ipinaliwanag ni Debo na ang balahibo nito ang ginagamit nilang kumot ngayon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang tanungin ni Kiri kung hinintay ba sila ni Debo na magising, sagot naman ni Debo, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil wala rin siyang pagpipilian, hindi pa nila natatagpuan ang gate palabas, sa ngayon, mas mainam na magpahinga muna sila. Samantala, si Ralph ay nananatiling walang malay at masama ang kalagayan, habang patuloy na kumikislap ang apoy ng bonfire, nasabi rin ni Debo na kailangan niyang silipin ang paligid kapag kumalma na ang panahon, pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Kiri na magpahinga muna ito, at siya naman ay lalabas. Sa labas, sa kabila ng malakas na pag-ulan ng nyebe, naglakad si Debo, habang nagpapatuloy, napaisip siya kung nasaan na ang kanilang boss na si El. Dahil nagtatapos na ang araw, ngunit biglang may presensya siyang naramdaman sa kanyang likuran, isang grupo ng puting nagniningning na evil eye, agad siyang sinalakay ng mga ito. Napangiti si Debo at nasabi niyang inaasahan na niya ang pangyayaring ito, mabilis siyang tumakbo, ngunit patuloy siyang hinabol ng mga nilalang. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang eksena sa kuweba, dahil sa pagdating ng isang tao, nagising si Kiri at agad na nagtanong kung ano ang balita sa escape game, ngunit napansin niyang duguan si Debo, tinangka niya itong tanungin, ngunit simpleng sagot lamang ang ibinigay nito, nagkaroon ng mga sagabal sa daan. Nag-alok si Kiri na samahan siya, ngunit tumanggi si Debo at umupo sa isang sulok, sinabi niyang kailangang may magbantay kay Ralph, na ngayon ay itinuturing na nilang kakampi. Nagpilit pa si Kiri, ngunit mariin siyang sinabihan ni Debo na manahimik, dahil mas mainam kung iisa lamang ang kikilos, dagdag pa niya, huwag nang sayangin ni Kiri ang kanyang lakas sa walang saysay na pag-iisip. Wala nang naisagot si Kiri at napatingin na lamang siya kay Debo, iniisip kung paanong pinipilit nito ang kanyang sarili ng sobra. Lumipas ang ilang oras, sa nagyayelong lupain, isang halimaw ang biglang sumulpot at sa isang iglap, naputol ito ni Debo gamit ang kanyang mabigat na palakol. Subalit di naglaon, narating ni Debo ang gilid ng bangin, doon, napansin niyang siya'y napapalibutan ng grupo ng mga halimaw na evil eye, napamura siya sa sobrang pagod at ginaw na kanyang nararamdaman. Ilang saglit pa, agad siyang sinugod ng mga ito, isang halimaw ang nakalapit at agad siyang kinagat, dahilan para silang dalawa ay mahulog sa bangin. Sa pagbagsak nila, yumanig ang lupa sa lakas ng impact, mula roon, makikita si Debo na ligtas, habang ang sumugod na evil eye ay tuluyang namatay, ngunit agad na naaga ang kanyang pansin nang makita niya ang isang tao, nilapitan niya ito, at sa masusing pagmamasid, napansin niyang isa na pala itong bangkay. Kaagad niya itong nilapitan at natuklasan ang isang liham na hawak nito. Napansin niyang hindi pa ito matagal na patay, binasa niya ang laman ng sulat at dito nakasaad ang isang huling habilin, ipinagkakatiwala ng adventurer ang liham sa kung sino mang makakahanap nito, kapalit ng isang pares ng guantes na maaaring makatulong lalo na kung ang makakakuha ay isang warrior mastery class. Nalaman din niya na ang adventurer at ang kanyang grupo ay nahulog sa patibong ng Merchant Union, at ang iba pa niyang kasama ay namatay laban sa isang boss monster na tinatawag na Snow Yeti. Ngunit may magandang balita, natagpuan nila ang escape gate, labis itong ikinagulat ni Debo, nakasaad sa liham na ang gate na ito ay espesyal, at upang ito'y magbukas, kinakailangan munang matalo ang boss. Sa likod ng liham, nakaguhit ang lokasyon ng gate, at idinagdag ng sumulat ang isang panalangin na sana, ang makakabasa nito ay magkaroon ng sapat na lakas upang makatakas at may hatid ang liham sa kanyang lugar. Pagkatapos niyang basahin, gumawa si Debo ng puntod para sa nasawing adventurer bago siya umalis. Makalipas ang ilang oras, sa nagninyebing lupain, makikita ang mga bakas ng paa sa lupa na napapalibutan ng mga bangkay ng halimaw, hanggang sa marating nila ang haligi ng escape gate. Si Kiri ang siyang nag-activate nito, at sa liwanag ng pintuan, makikita si Debo na akay-akay si Ralph sa kanyang balikat habang patuloy silang naglalakad palabas. Bago tuluyang pumasok, napalingon si Debo, umaasang makakasunod si El,
ngunit hindi pa rin ito nagpapakita, kaya nagpatuloy silang tatlo, sa pag-activate ng orange na gate, nakalabas sila sa kagubatan, kung saan maayos na ang panahon. Habang nakakahinga ng maluwag, natanong ni Debo kung ano na ang kanilang gagawin. Sagot ni Kiri, kailangan muna nilang ayusin ang kanilang mga sarili, ngunit biglang nagsalita ang isang lalaking nakasuot ng maskara. Inaasahan ko na ang posibilidad na ito, sambit nito. Sa isang iglap, sumulpot ang grupo ng mga assassin sa kanilang harapan, nagtatanong kung totoo bang natalo nila ang tinaguriang ghost, na bahala si Debo, iniisip kung mga tauhan ba ito ng Merchant Union, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, alam niyang wala siyang laban. Agad na inutusan ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga tauhan na sugurin sila. Huwag kayong mag-alala, wika nito, papatayin din namin kayo agad. Mabilis na umatake ang isang assassin, ngunit agad itong naharang ni Kiri gamit ang kanyang espada, subalit isa pang assassin ang nagpakawala ng mga sandatang kinay na tumama sa paa ni Kiri, napaijak ito sa sakit, habang nag-aalala si Debo, sa gilid niya, isang assassin pa ang sumugod. Ngunit bigla namang muling lumiwanag ang orange na gate. Isang apoy na palaso ang lumipad mula roon at tumama sa assassin. Nagulat si Debo, sunod na tumama ang isa pang fire arrow sa kalabang kaharap ni Kiri, dahilan para tuluyan itong bumagsak. Hindi makapaniwala ang leader ng mga assassin sa kanyang nasaksihan. Ang fire arrow ay patuloy na lumilikha ng mga kurba sa iba't ibang direksyon, tinatamaan isa-isa ang mga assassin, sa isang iglap, halos lahat sila ay nalipol. Maging ang leader ay tinamaan at agad na namatay. Matapos ang lahat, kitang-kita sa mukha ni Kiri at Debo ang pagkagulat, ngunit biglang napalingon si Debo, at sa kanyang mga mata ay nabanaag ang ngiti. Bigla nang nagsalita si El, ano ang sasabihin mo? Ganito na lang ba talaga ang pagkasabik mong makita ko? Hawak ang kanyang staff at kumokontrol sa mga fire arrow gamit ang telekinesis, nakangiting lumitaw si El. Labis ang tuwa ni Debo at tumugon, kalimutan na natin ang lahat ng ito. Ngunit dahil ikaw ang huli, ikaw na ang manglilibre ng beer, at sa huli kahit pagod na pagod sa laban, makikita sa mukha ng dalawang manlalakbay ang mga masasayang ngiti nito, dahil dito na nagtatapos ang kanilang paghihirap. Pagkalipas ng ilang araw, makikita natin ang isang mabangis na halimaw na aso, sa tabi nito, nakaupo sa isang sofa ang tagapamahala ng kanya Merchant Union, si Ivo, habang inaamo niya ang kanyang alaga, napaisip siya tungkol sa isang adventurer na nagawang makalabas, dala ang pambihirang kakayahan, subalit wala silang kahit anong personal na impormasyon tungkol dito. Naisip din niya na tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa publiko dahil dito. Sa hindi inaasahan, biglang lumuhad sa kanyang harapan si Beishu. Ipinahayag nito na si El ay nakabalik, at nagtanong kung ano ang kanilang gagawin sa kasunduan, ngunit malamig at nakakatakot ang naging tugon ni Ivo, kailangang patayin si El. Labis itong ikinagulat ni Beishu. Ngunit ipinagpatuloy ni Ivo na wala silang oras para alalahanin ang opinyon ng publiko, sapagkat ang mga aksyon ni El ay lagpas na sa kanyang inaasahan, idinahilan na lamang niya na gagawa sila ng paliwanag sa ibang pagkakataon. Ngunit iginiit ni Beishu na hindi nag-iisa si El, kaya tinanong ni Ivo kung ano ang ibig niyang sabihin, sinagot ito ni Beishu, may dala siyang kasama, at dito, ipinakita ang pagdating ni El sa gusali ng Merchant Union, at sa kanyang likuran ay may kasamang isang tao. Lumipat naman ang eksena kay Ralph, na nagrereklamo tungkol sa kinakain niya dahil ito raw ay walang lasa. Dahil dito, napag-alitan siya ni Debo at sinabihang huwag insultuhan ang niluto ng kanyang kapatid at manahimik na lamang. Ngunit iginiit ni Ralph na mas mabuti sana kung dinagdagan yun ng asin. Sa tabi naman, inaalok ng kapatid ni Debo si Kiri ng pagkain, at magalang itong nagpasalamat. Naiinis si Debo at nasabi na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang dalhin si Ralph. Ngunit sinagot siya ni Kiri, na paniguradong narinig na ng Merchant Union ang balita tungkol sa kanilang paglabas mula sa gate, kaya mas mabuting huwag silang maghiwa-hiwalay. Idinagdag din niya na ito'y para sa ikabubuti ng kapatid ni Debo, bagay na ipinagtaka naman nito. May nagsabi pa na kahit sila'y magtago, tiyak na mahahanap pa rin sila, at hindi nagtagal, biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay, agad itong nakatawag ng pansin kay Debo, si El pala ang nasa labas. Agad siyang nagtanong kung kamusta na ang pakiramdam ng mga kasama, ngunit ang sagot ng mga ito'y puro tanong, saan ba siya nanggaling? Sinabi ni El na may mahalaga lamang siyang inayos. Sa sobrang inip, nagsalita si Ralph at sinabing maganda ang timing ni El, dahil gusto na niyang pag-usapan ng hatian ng kanilang gantimpala, dagdag pa niya na isang tabi na muna nila ang usapin tungkol sa pagiging leader, dahil pantay lang naman ang kanilang ambag, kaya diretsyong tinanong niya si El kung kailan ibibigay ang 7 milyong piso na ipinangako nito.
Galit ang naging tugon ni Debo, tinanong niya kung nasisiraan na ba ng bait si Ralph, at kung gusto ba nitong pumunta sa Merchant Union para manghingi ng pera sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya na mismong si Ralph din naman ang nagsabi na si Elle ang mag-isang nakatalo sa Snow Yeti, samantalang wala itong ginawa kundi matulog habang hinahanap nila ang gate palabas. Sumingit si Kiri at sinabi niyang narinig din niyang si Elle ang nag-isang lumaban sa kambal na assassin, ngunit si Ralph, imbes na makinig, nagpakita pa ng nakakatawang mukha, sabay tanong kung may nakakita ba talaga sa kanilang ginawa. Dahil dito, napamura na lang si Debo sa sobrang inis. Nagtanong si Kiri kay Elle kung ano ang gagawin niya ngayon. Sagot ni Elle, panigurado, muling kikilos ang kanya Merchant Union, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang may humampas sa pader. Naiinis itong nagsabi kung hanggang kailan pa siya paghihintayin. Agad namang nilapitan ng kapatid ni Debo ang taong dumating at nagtanong kung sino ito. Laking gulat ni Debo at Kiri nang makita kung sino ang nasa pintuan, ang kinatawan ng Gaffer Merchant Union na si Abyss. Sinabi nito na dapat sabihan na si Elle na magmadali. Bago pa man mangyari ito, ipinakita ang executive ng Gaffer Merchant Union na si Sir Ocon. Galit nitong pinaalalahanan si Abyss na siya ang baalang umayos, ngunit habang nakaupo sa kanyang lamesa, napamura na lamang si Sir Ocon, hindi umaayon sa kanya ang mga bagay. Hindi rin niya inasahan na makikipag-ugnayan ang kanya Merchant Union kay Elle, at magsisimula agad sa isang gate. Napaisip siya kung dapat ba niyang pinigilan yon, sapagkat alam niyang tiyak itong ikamamatay ng marami. Biglang may kumatok sa kanyang opisina, agad nitong naaga ang kanyang atensyon. Muli tayong bumalik kay Elle at Abyss. Nagtanong si Abyss kung naging mabuti ba ang naging negosasyon ni Elle sa Merchant Union. Sagot naman ni Elle, inalok siya ng 50 milyong meso kapalit ng matagumpay na pagpasa sa pagsubok. At dahil natapos na nila ang raid sa gate, kontrata na lang ang natitirang koneksyon. Bahagyang nainis si Abyss at tinanong kung dumating lang ba si Elle para magyabang, ngunit malamig ang tugon ni Elle, kung wala nang sasabihin, aalis na siya. Saglit na natigilan si Abyss, saka kinuha ang isang papel mula sa kanyang bulsa, inabot niya ito kay Elle, kasabay ng pag-amin na panalo na ang huli. Nais pa niyang ipaalam na ito ay 60 milyong meso, mas mataas pa kaysa unang alok. Labis itong ikinatuwa ni Elle. At agad niyang pinirmahan ang kasunduan. Dahil dito, sinabi ni Abyss na opisyal na silang partners, at dapat magtapatan bilang magkaalyado. Ngunit diretsahang ibinunyag ni Elle ang katotohanan, na ang kanyang Merchant Union ay ang troll. Labis itong ikinagulat ni Abyss, ipinahayag pa ni Elle na ang gate na ginamit nila sa pagsubok ay isa lamang patibong, pinagmukha nila itong may 3 scar lamang, kahit na daan-daang tao na ang nasawi sa loob. Hindi pa roon nagtapos, dahil sila rin ang nagpadala ng mga assassin para tapusin ang mga makakaligtas. Sa una, hindi makapaniwala si Abyss, ngunit unti-unti niyang naunawaan, ang pakikipag-ugnayan ng kanilang Merchant Union kay Elle ay para lamang maitago ang ebidensya. Napangiti siya ng sobra. Ngayon, tiyak niyang ilalantad ni Elle ang buong katotohanan laban sa kanila. Ngunit muli siyang binal-ika ni Elle ng isang tanong, sapat na ba ito para sa kanya? Naguluhan si Abyss at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya diretsyong sinabi ni Elle, ang kanyang testimonya lang ang tanging ebidensya, at kung wala ito, maaari nilang itanggi ang lahat. Napaisip naman si Abyss na paniguradong gagawin ng kanilang Merchant Union ang lahat para protektahan ang pangalan nito, ngunit, maaari pa rin nilang manipulahin ang opinyon ng publiko kahit papaano. Dagdag pa niya, ang ibang mga Merchant Union ay kailangan din ng masisisi sa pagkatalo nila sa 100-man gate, at ito'y tiyak na makakapagpahina sa kanilang reputasyon. Habang magkaharap sina Abyss at Elle, biglang nagsalita si Elle. Ayon sa kanya, may paraan para tuluyang sirain ang kanilang Merchant Union. Hindi lang basta ibaba ang mga ito sa posisyon, kundi alisin na sila ng tuluyan sa mundo ng Maple. Dahil dito, galit na nagtanong si Abyss kung ano pa ang mga itinatago ni Elle, gayong nagkasundo silang maging tapat sa isa't isa. Ngunit seryoso ang sagot ni Elle, na huwag muna nitong ilantad ang insidente ng trolling, mas magiging epektibo kung sabay-sabay nilang ilalabas ang lahat ng impormasyon. Agad namang pumayag si Abyss. Habang nagpapakita ng seryosong mukha si Elle, nasabi niya pa na ang mga tagasunod ng Black Magician, ay nagsimula ng gumalaw. Lumipat tayo sa kasalukuyan, sa gusali ng kanya Merchant Union, makikita natin nakaharap ngayon ni Bisho si Elle at ang isinama nitong si Abyss. Agad na binati ni Bisho si Abyss dahil matagal na silang hindi nagkita, ngunit sagot lang ni Abyss, pumunta siya doon upang personal na humingi ng tawad. Nagtaka naman si Bisho nang sabihin ni Abyss na tila nagkaroon lamang ng maliit na hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Elle at ng kanyang Merchant Union. Dagdag pa nito, si Elle ay bata pa, at nang magalit ito,
Agad siyang lumapit sa Gaffer Merchant Union. Ipinahayag ni Abyss na opisyal ng business partner si Elle at ang Gaffer Merchant Union, at kaya siya nandoon ay upang humingi ng tawad dahil mukha raw na ninanakaw nila si Elle mula sa kanila. Napabuntong hininga si Bishu at sinabing nauunawaan niya ito, ngunit dahil sa sitwasyon, hindi niya maibibigay ang gantimpala kay Elle. Nang tanungin niya kung ayos lang yun, agad na pumayag si Elle. Habang hawak-hawak naman ni Abyss ang kanyang pisngi at nakangiti ng malaki, sinabi niya na napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay ng tao dahil sa insidenteng ito. Dahil dito, nagpasya siyang tratuhin ang mga tao ng mas mabuti. Nagtaka si Bishu at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, lalo namang lumaki ang ngiti ni Abyss, sapagkat magbibigay siya ng mahuhusay na gwardya na magbabantay ng walang tigil, upang walang masamang mangyari hindi lamang kay Elle, kundi pati sa buong party niya. Dagdag pa ni Abyss, nauunawaan na niya ngayon ang halaga ng maayos na teamwork ng grupo ni Elle. Hindi ito makapaniwalaan ni Bishu, ngunit hindi pa rito natatapos, dahil habang nagpapakita ng nakakatakot na ekspresyon si Abyss, sinabi pa niya na kung sakaling may magtangkang saktan si Elle o alinman sa mga miyembro ng kanyang partido, kakalabanin nila ang buong Gaffer Merchant Union. Sa puntong yun, wala nang nagawa si Bishu kundi ang manahimik na lamang sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos nito, lumipat naman tayo kay Dibo na labis ang pagkagulat dahil sa nakuha ni Elle na 60 milyong meso. Kaya't natanong niya kung anong klaseng mahika ang ginamit nito. Bigla namang napansin ni Kiri na ang Gaffer Merchant Union ay nagpadala ng kanilang mga bantay para sa kanila. Kaya't natanong niya kung kinakailangan ba talaga nilang gawin yun. Habang may ngiti sa kanyang mukha, napapa-aproba naman si Ralph at nasabi niyang mabuti ang ginawa ni Elle at napakagaling niya sa negosasyon. Agad namang sinabihan siya ni Elle na huwag masyadong maging madrama. Dagdag pa ni Ralph, palagi niyang naaalala kung gaano kaganda ang party nila, at ang natitira na lang ay paalisan ng mga walang pakinabang, na labis namang ikinainis ni Dibo kaya't napamura siya kay Ralph. Ngunit may lakas ng loob na sinagot siya ni Ralph at sinabing nakakasiguro siya na wala nang ibang bishop sa mundo ng Maple na kagaya niya, dahilan para mas lalo pang mainis si Dibo. Habang hawak-hawak ang isang gintong barya, ipinagpatuloy ni Ralph ang kanyang pagmamalaki, sinabing siya ay isang bishop na hindi lang nakakapag-heal, kundi kaya ring magprotekta at mamuno, isa siyang mahusay na all-around. Ngunit bigla na lang niyang itinuro si Dibo at tinawag itong baguhan, na lalo namang ikinagalit ni Dibo, natanong niya kung sino ang tinatawag nitong baguhan, ngunit agad naman siyang pinuri ni Ralph, sinabing isa siyang halimaw. Labis itong ipinagtaka ni Dibo, dagdag pa ni Ralph, inakala niya noon na himatayin na si Dibo, pero sa halip ay nag-circle up ito at tinalo ang boss na halimaw ng mag-isa, kaya't nasabi niya na mayroong bagay kay Dibo na hindi niya maipaliwanag. Doon naman sumingit si Kiri at sinabi na kung iisipin, habang nakikipaglaban si Dibo sa mga hubs ay bigla itong lumalakas kahit wala sa malay, kaya't tinanong niya si Dibo kung ano ba talaga ang meron dito. Nagulat si Dibo at sinabing kahit subukan niyang alalahanin ay wala pa rin siyang maalala, ang tanging naiisip niya lang ay isang panaginip. Sa panaginip na ito, lagi niyang nakikita ang isang babaeng hindi niya kilala, minsan sila ay nag-aaway, ngunit tila malapit sila sa isa't isa. Dagdag pa niya, ikinagulat niya na sa tuwing nagigising siya ay nakakalimutan niya ang mukha nito, at ang tanging naaalala niya lang ay gumagamit ito ng polearm o sibat. Ang mga sinabi ni Dibo ay hindi mapaniwalaan ni Elle, dahil sa dati niyang buhay bago pa siya bumalik sa nakaraan, alam ng lahat na si Dibo at Aran ay magkasama. Napaisip tuloy si Elle sa misteryosong kapangyarihan at sa babaeng nakikita ni Dibo sa panaginip, nakahawig ni Aran, kaya't natanong niya si Dibo kung nababawi ba nito ang kapangyarihan niya bago pa ang kanyang pagbabalik, lalo na tuwing ito ay walang malay. Doon naisip ni Elle na marahil may nangyaring kakaiba sa pagbabalik niya sa nakaraan. Ngunit bigla namang sumabat si Ralph at sinabing may isa pang problema kay Dibo, dahil medyo tanga ito. Siyempre, ikinagalit na naman yun ni Dibo at tinanong niya kung matalino nga ba si Ralph. Ngunit bigla na lang sinabi ni Ralph na si Elle ay kagaya din ni Dibo. Agad itong nakaagaw ng atensyon ni Elle. Ipinaliwanag ni Ralph na napakabilis nitong mag-circle up, at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang pagiging kalmado at malinaw na pananaw bilang isang adventurer, kahit na kaunti pa lamang ang karanasan niya, kaya't naiintindihan niya kung bakit desperadong makuha ng Gaffer Merchant Union si Elle. Ngunit biglang napunta ang tingin ni Ralph kay Kiri at nasabi niya na, hindi siya nakakasigurado tungkol dito. Ikinagulat naman ni Kiri ang sinabi ni Ralph, dagdag pa nito, kung magsasabi siya ng totoo, si Kiri ay may maayos na fundamentals na maaasahan sa isang captain ng Sigma's Knight. At bilang isang dalawang circle na adventurer, siya ay disente, ngunit habang seryoso ang mukha niya,
Nakangiti naman si Ralph nang banggitin na wala namang kakaiba kay Kiri kumpara sa mga normal na adventurers. Dagdag pa niya, hindi tanga ang gaffer. Dahil kahit ginawa nilang pain ang mga ito, binayaran pa rin sila. Simula ngayon, ang magiging trabaho nila ay pumasok sa patibong na inihanda ng Merchant Union upang makakuha ng ebidensya na sila nga ay tunay na tagasunod ng Black Magician. Sinabi pa ni Ralph na pumapayag siyang gawin ang mga delikadong bagay basta siya ay babayaran, ngunit hindi niya gusto ang makihati ng gantimpala sa isang taong alam niyang hindi mapapakinabangan, kaya't tinanong niya si Kiri kung bakit hindi na lang ito bumalik sa Cygnus Knights, na labis namang ikinainis ni Kiri. Pagkalipas ng ilang oras, pumunta naman tayo sa isang malaking gusali. Sa loob nito, makikita natin ang paglalakad ni Kiri sa pasilyo, nang bigla na lang maaga ang kanyang atensyon ng isang tao. Ito ay si Kesim, isa sa mga miyembro ng Cygnus Knight. May malaking ngiti itong sinabi na inakala niyang namatay na si Kiri sa loob ng gate, dahil matagal niya na itong hindi nakita. Natanong din niya kung pupunta ba si Kiri sa kanilang master, at sinagot naman ni Kiri ng oo, habang umiiwas ng tingin. Habang papalapit si Kesim, dagdag pa nito na narinig niyang sumali si Kiri sa party ng mga adventurer, at para sa kanya ito ay nakakatawa. Mapanukso pa nitong sinabi na marahil ito ang perpektong lugar para kay Kiri, at habang papalayo na siya, nasabi rin niyang marahil ang pag-alis ni Kiri ang pinakamagandang magagawa nito para sa mga knights at sa kanilang master. Napayuko na lamang si Kiri dahil sa masasakit na salitang binitawan ni Kesim. Di kalaunan, sa loob ng isang opisina sa gusali, makikita natin ang pagtayo ni Kiri sa harap ng isang taong nakasuot ng magarang baluti, na abala sa pagsusulat sa kanyang lamesa. Nagtanong ito kung aalis na ba si Kiri sa Cygnus Knights, at ano ba ang problema niya, hindi ba siya ang taong kanyang inaakala. Ngunit nakayuko lamang si Kiri, humingi ng patawad, at nagsabi na hindi niya masasabi ang mga detalye ngayon, ngunit magagawa niya yun sa tamang oras. Napahinto ang lalaki sa pagsusulat at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Kiri sa tamang oras. Doon niya ipinaliwanag na gagawin nilang isang sekretong misyon ang pagsali ni Kiri sa party ng mga adventurer, subalit siya ay babalik tuwing 3 linggo para magulat. Dagdag pa ng lalaki, huwag na huwag niyang kalimutan na siya pa rin ay disciple nito, at habang buhay na isang knight ng Cygnus. Pagkatapos nito, bumalik naman tayo sa bahay nila Dibo. Doon makikita natin si Kiri na kinakausap sila Dibo upang makasali siya sa kanilang party, dahil habang mayroong natitirang tagasunod ng Black Magician sa hanay ng mga knights, hindi siya makakabalik sa kanyang master nang walang ginagawa, kaya buong loob na sinabi ni Kiri na hindi niya kailangan ng pera, at siya ay mas lalo pang lalakas, kung bibigyan lamang nila siya ng oras. Dahil dito, napangiti si Elle. Subalit si Ralph ay natawa at umalis. Bigla na lamang tinanong ni Elle si Kiri kung malakas ba ang loob nito. Naaga nito ang atensyon ni Kiri at Dibo, at pati si Ralph ay napalingon, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Elle. May seryosong mukha namang sinabi ni Elle na, dahil kilala niya si Kiri, mas magiging masama para sa kanila kung maghahanap ito mag-isa ng mga tagasunod ng Black Magician. Dagdag pa rito, tinanong siya ni Ralph kung sinasabi ba niyang kulang sa kakayahan si Kiri. Doon napatingin ang lahat kay Elle. Nang may kumpiyansa, sinabi ni Elle kay Ralph na mukhang sobra ang tiwala nito sa sarili, ngunit hindi lang siya ang nadismaya sa kakayahan ng mga party members. Ang rason kung bakit niya ipinadala silang 3 sa ikalawang gate ay dahil naniniwala siyang kaya nilang i-clear ito kaagad. Subalit, kung wala doon si Dibo, malamang lahat sila ay namatay na. Nalabis namang ikinabahala ni Ralph, kaya napasabi siya na kakaiba ang kanilang kalaban. Doon naman tinanong ni Elle kung hindi ba ordinaryong kalaban ng isang Snow Yeti. Ipinaalala niya na nagawa na niyang pumatay ng isang Snow Yeti ng mag-isa, na labis na ikinabigla ng 3. Natanong nila kung anong kalokohan yon, at kung si Elle ba ay seryoso sa kanyang sinabi. Napaisip si Elle, bago pa man ang kanyang pagbabalik sa nakaraan, pinlano niyang harapin ang halimaw na yon. Ngunit napilitan siyang baguhin ang plano dahil sa mga ipinadalang assassin ng Merchant Union na hindi niya inaasahan ang lakas. Dagdag pa rito, hindi pa rin sapat ang kakayahan niya, pati na rin ang kanyang party, sa kasalukuyan. Pasiga namang nasabi ni Ralph na hindi yun maaari, paano raw niya magagawa yon, samantalang kakaalis pa lamang niya sa pagiging alipin, kaya tinanong siya ni Elle kung hindi ba talaga siya naniniwala. Biglang nag-iba ang mukha ni Elle at tinanong kay Ralph kung gusto ba nitong makakita ng pruweba. Natatakot namang sinagot ni Ralph na hindi na kailangan, at agad na nagtanong kung ang ibig bang sabihin ni Elle ay hindi niya sila kailangan. Napabuntong hininga na lamang si Elle, at may ngiti niyang sinabi na simple lang ang lahat, kailangan nilang maging mas malakas kaysa sa kanilang kasalukuyang sarili. Dagdag pa niya, may 1 buwan pa sila bago ang susunod na raid, kaya, habang seryoso ang kanyang mukha, nasabi niya, para sa ganitong sitwasyon,
ang karahasan ang paraan. Lumipat naman tayo kay Beishu, habang siya ay nakayuko, nasabi nitong hindi umayon ang kanilang plano, dagdag pa niya, kung makikipaglaban sila sa Gaffer Merchant Union, tiyak na ang atensyon ng publiko ay mapupunta sa kanila, na itanong ni Evo kung gaano karami ang alam nila, at kung mula pa sa simula ay palabas lang ang kanilang negosasyon. Sinagot siya ni Beishu na hindi siya nakakasiguro, kahit ang especially iya nila ay walang makuhang impormasyon, baka ang kanilang executive lamang ang nakakaalam ng lahat. Habang nakasandal sa kanyang mabangis na alaga sa ibabaw ng sofa, nasambit ni Evoke na ang Gaffer Merchant Union ay hindi problema. Ang pagwasak sa kanila ay magiging madali lang pagdating ng tamang oras, dagdag pa niya, ang tunay na kalaban ay ang Maple Association, at tulad ng 800 taon na ang nakaraan, ng ang Empress, ang mga Sigmis Knights, ang Resistance, ang Explorer Association, at ang Nova Tribe ay nagsaanib puwersa para bumuo ng alyansa, pagkatapos makulong ang 6 na heroes, ang tanging natirang banta ay ang Maple Association. Kung laban lang sa mga Merchant Union, hindi na nila kailangan ng tulong ng mas nakakataas. Ngunit napaisip si Evoke, may masamang kutob siyang nadarama, hindi niya mapaniwalaan na nagawa lahat yun ni El sa tulong lang ng Gaffer Merchant Union, nakita rin natin si Beishu na halatang nababahala. Kaya bigla na lang nag-utos si Evoke na kumuha pa ng impormasyon tungkol sa Gaffer Merchant Union, at agad naman itong sinang-ayunan, saglit pa, biglang naglaho siya mula sa kanyang pwesto. May seryosong mukha namang nasabi ni Evoke, inaasahan ko na mapapatunayan ni El, na isa siyang napaka-interesanteng kalaban. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat tayo sa isang kagubatan, habang maganda ang panahon at nakatindig ang matatataas na puno, biglang napatalsik si Ralph sa lupa, sugatan siya. Habang si Kiri ay hirap din, napamura si Ralph at natanong kung anong klaseng magician ang kanilang kalaban. May mga yabag na papalapit, at isang tinig ang nagtanong kung ano ang problema. Ito ay si El, dala-dala ang kanyang staff, naglalakad papalapit kina Kiri at Ralph. May ngiti niyang sinabi, magmadali kayo, patamain niyo ako ng pinakamalakas ninyong skill, kapag nakaya ninyo. Tapos na ang training na ito habang mabilis na sumusugod, matatapos lang ito kung kahit isang beses, matamaan ninyo ako, subalit imbes na sumugod, tumakbo palayo si Ralph at Pasiga na nagsabi, lumayo ka sa akin, samantala, si Debo na nakaupo sa malayo, ay naririnig na lamang ang mga malalakas na sigaw mula sa kagubatan. Dahil dito, naiinis na nasabi ni Debo na hindi siya makapag-focus dahil napakaingay ng mga ito, habang nakaupo siya sa isang bato, napasabi rin siya na mas gugustuhin na lang niyang mag-ensayo kasama si El kaysa sa ganitong sitwasyon. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni El, na kinakailangan niyang may palabas ang kanyang kapangyarihang lumalabas lamang kung siya ay walang malay. Pero inamin din ni El na hindi siya sigurado kung gagana yun. Sa kabila nito, may ngiti pa siyang nasabi, kung posible ito, mas magiging napaka-interesante ang lahat ng bagay. Habang yun ang sitwasyon, napapasigaw naman si Ralph, na pinapakiusapan si El na magdahan-dahan lang sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Debo at napatanong sa sarili, tunay nga kaya, na mapapalakas niya ako sa ganitong paraan.